totoo naman talaga, masarap yung tatlong palabok. Pero syempre, di ba, may isa lagi na parang gusto mo, malapit sa puso mo, doon ka kinilig, doon mo naramdaman yung saya ng kahit saglit. Well, I go for Alright, so good day food hunters and welcome to another food hunting experience. And of course, sabi nga ng aming tagline dito sa Food Hunter Philippines, where good food deserves to be hunted. Kaya naman dinayo namin ang Quiapo dito sa Manila, particularly dito sa Quinta Market, kung saan pinuntahan namin yung pinag-uusapan, pinagkakaguluhan, pinipilahang palabok. Yes. Diba? Napaka-common ng palabok na yan. Kaya naman, ano ba tong next na challenge na ginawa natin ngayon, partner? Magkakaroon tayo ng Battle of Palabok. Yes, the ultimate battle of palabok. Paano ba 'to? Actually, wala naman sa plano namin na magba-battle of palabok kami. It so happened na naghahanap kami ng pupuntahan. Sabi ko, may naririnig ako na parang palabok na nagtitrending. So, sinend ko yung link. Hindi natin alam na pagdating pala namin dito, tatlo pala silang nagtitinan na pala. Hindi ko nga alam, baka meron pa pang-apat, pang-liman, whatsoever. Baka meron pa sa loob. But the point is, yung sabi nga nila, yung palabok na matagal na daw, since 19-something, ganyan, 1980, ano ba, parang year na yon. So matagal na. Yun yung gusto ko matikman. Nakaka-curious kasi palabok, ordinary food, nakikita natin sa kalsada, nakikita natin kay Jollibee, nakikita natin sa kanto. But this is something na parang nag-trending, pinilahan, maraming nagkagusto, maraming nasarapan. So sabi nga natin sa ating content, kung saan yung may masarap na food, pupuntahan natin, i-hunt natin. So, pagdating namin dito, ang daming nag-offer. As in, ang daming sabi, dito kayo, dito kayo, kumain kayo dito. So, para mapagbigyan natin lahat, dahil ang purpose naman natin, tulungan natin yung mga small business owners na kumita in their own. So, sinuportahan natin yung tatlo. Kaya tinikman namin, or titikman namin, yung tatlo, bumili kami ng tatlong different palabok. Okay? So, yung palabok dito, pagdating nyo, papipiliin kayo either thick or thin. Yun yung may mga choices nila. But it's all the same sauce na gagamitin. Ngayon, dahil nga sobrang curious namin, binila namin lahat at eto na yung resulta. I-judge natin sila according to the following criteria. Taray, may criteria. 30% looks. May gano'n na, may 30% looks. Audience impact. Audience impact. And then yung pinakamalaking percentage is the taste, di ba? So, papakita namin sa inyo kung ano-ano ba yung itsura nung sinerve sa amin yung palabok na yon. Okay? We have the first, so tatlo silang maglalaban-laban guys Again, para sa amin lang naman to based on our own opinion. Wala naman kaming survey na nangyari dito. Hindi naman namin to pinataste test sa 100 tao na parang family feud. Wala naman ganun nangyari. It will just only based on our own preference and own taste and own opinion. Disclaimer po yan wala po kaming ginamit na mga tao para mag-check or magtikim at maglagay ng score kung sino ba yung may best palabok. So, it's all our own judgment lang naman. Okay? So, that's sa inyo na yan for you to find out kung totoo ba yung sinasabi namin. But then, we have 3 different palabok owners, palabok stores that we have here in Quiapo, Manila, dito po sa may Quinta Market. The first one we have is the Noy and Josie Special Kapampangan Palabok. correct. Second one is Palabok de Tisoy. okay. And the third one is Jolly Dada's Eatery. Jolly Dada's Eatery. Yung Jolly Dada Eatery, sila yung may parang since 1940s. So imagine, 1940s, buhay na ba kayo noon? Baka mga magulang nyo o lolo-lola nyo pa yung buhay noong 1940s na yan. So dito yan sa Quiapo. At alam naman natin kung anong Quiapo, very busy yung lugar, maraming tao, maraming business, marami ka mabibili. So imagine na lang yung lugar dito. Today is a weekday.
So hindi pa to weekend. So just imagine kung gaano na lang kadami talaga on a weekend basis. Pero eto na, titikman na natin mga kaibigan yung tatlong palabok. Pero we'll start with the looks muna. So the first one here is the one from Noy and Josie. Yes. So titignan nyo yung itsura ng palabok nila. This is how they serve it. Sinabi lang namin, tin noodles. So ito na yon. Yan, Mas tignan nyo sauce naman. din I think sauce, punong-puno Madami na naman. sauce. Tapos andyan nakalagay sa ibabaw yung mga Toppings. laman nila, toppings. I don't know, parang meron niyang lechong kawale, may itlog, may spring onions, may egg. Yan, the typical ingredients or toppings ng isang palabok. The second one was from Palabok de Tisoy. Palabok de Tisoy. So may kita mo, I don't know what is this. Itong color white na to, parang squid yan. Breaded, May natin galawin. sorry. Yan. Parang So, breaded meat something, siya. kaya, Oo. tapos meron siyang ang tawag doon, lechong kawale. So ito binibase namin, hindi pa namin siya ginagalaw. Para lang, I appeal, di ba? Pag sa pagkakain ka, titignan mo talaga itsura, yung appeal ng pagkain. And the third one, ito medyo na-impress ako ng very light kasi parang may art. Ano actually yung tower. dinideliver sa amin, nung ilalagay na siya dito, sabi, oh, dahan-dahan ka ha, baka mahulog, baka may ganong factor. So medyo nakaka-impress kasi may ganun pala silang factor dito. Pero as I can see it, parang chicharon siya na, Ano to? Bulaklak? or pork, Ano ba? chicharon bulaklak. Chicharon bulaklak nga tama. Tapos meron siyang parang itong color orange na to and something. Meron din siyang egg, present, may spring onion, may calamansi. So, kompleto. So napansin ko partner no mas ma-orange tong from Jolly Dada. Parang mas dark. Oo. Mas dark yung pagka-orange niya. Ito And then naman, next darker. Yeah. Ito And then- naman is more on parang toppings tapos nilagyan ng sauce. Diba? Ito naman sauce muna tapos nilagyan yung toppings. I don't know if para sa presentation parang ganun talaga sila mag-present. Madi-distinguish mo kung sino yung nag-serve ng palabok. Yes. So based on the looks, based on the appeal, ikaw, sinong top 1, 2, 3 mo? Ako, parang gusto ko to kay Jolly Dada. Pero sa kulay, parang hindi yung typical na kulay na ine-expect ko. Pero parang mas more on, mas malasa siya siguro sa akin. Pero more on ako dito, kay Jolly Dada. So for the looks lang muna for me, I go for the Jolly Dada as 1 for the looks. For the second, top 2, si ano mangalan to? Si Palabok de Tisoy. Palabok dito sa 2 and 3. For the looks muna yan, guys. For the looks. Now, second category natin, criteria, is the smell, yung aroma. Di ba sa pagkain talaga minsan, kahit wala kang planong kumain, pero pag naaamoy mo, tara kain nga tayo. Minsan nakikrave ka pa nga, pares bahay, magluto nga tayo adobo. Napadaan ako doon sa isang street, ang sarap nung amoy ng adobo, so tara nga, luto tayo. So, this time we'd go to aroma. Amoyin natin. Amoy palabok. O, ikaw, amoyin mo rin siya, dahan-dahan ha. Ikaw para si Clumsy Supso. O, dahan-dahan, bakla ka, sabi na eh. Okay. Second, let's... Oh. Amoy Bulgari to. Charot. Victoria's Secret. Ay. Amoy ano to? Parang... May amoy-amoy pala. Okay. Okay. For me, again, sa based on the looks, kanina panalo kasi dito tama to sa taas to eh. Ginalaw ni Abigail. Okay. For me, for the looks, I appeal 1, 2, 3. Now, for my... Ikaw, anong top 1 mo sa Ako looks? parang mas Looks top mo na. 1. Ako gusto ko to top 2. Parang gusto ko siya Okay. mas sauce tignan. Top. Top 3 sa'yo. For the looks yon. Now, for the aroma, top 1 sa akin to. Ako din. For aroma, top top garlicky. 1, top 2. Pero amazingly, hindi, kasi painom mo yung amoy palabok. Ito wala akong naamoy. May naamoy ka dito ng palabok? Oo. Baka ano. Oo, wala. Oo, wala ka. Amazing ha. I mean, hindi ko in-expect. Akala ko nga, pare-pares lang sila amoy palabok. Pero ito, walang amoy palabok. Again, for aroma pa lang yan ha. Amoy pa lang yan. Tinest natin sila sa looks. I appeal. Second with the aroma. And this time, the third and last category is the taste test. Dito na po magkakatalo-talo mga kaibigan. So, good luck to this Ay, pwede ko ba i-add? 3 business. Host pa. Parang ako, isa sa mga gusto ko din na gustuhan ko dito is yung gaano kasi nakaporsigido, ma-taste natin yung palabok. Pagdating mo dito talaga, parang tikman nyo yung palabok namin. So ako, number 1 ko talaga si Palabok de Tisoy. Napaka-eager niya na patikman sa amin yung palabok. Then, ito ang aking si Noy and Josie. Talagang accommodating din. Then, ang Jolly Dada din. Okay, so eto na. It's time for us to taste test these 3 palabok in front of us. Again, disclaimer lang po ulit, this is only based on our own opinion, own judgment. Wala po kaming Or di sa aming ginamit na taste ibang buds. mga tao
or wala po kaming nilikom na tao para tikman ito. Ito lang po ay based on us. So, it's for you to find out if you're going to believe us or not. So, eto na, wag na natin patagalin Imimix-mix pa. ba? Not totally Okay lang mix-mix. tayo. Parang, Saan tayo mag-start? sige ikaw, you Ito muna start yung it. madaling haluin. Kasi parang halo na siya. Sige, unahin natin si... Parang gusto ko siya haluin. Parang Sige lang, go. Pakitingin. Unahin natin si Noy Josie. Noy and Josie. Mag-asawa ba sila magkapatid? Mamaya tanongin na. Actually, wala kami masyado pang info. As in, pupunta Oo. kami dito, tikman agad namin. Yun ang mga ipinunta namin dito. Yung mga history, mga marites na maririnig namin, saka na namin sa inyo, i-reveal. Meron siyang squid. Laki ng laman. Ikaw pa. Yes. So, let's try it now. So again, we are tasting si Noy Josie. The palabok of Noy and Josie. Ang dami. Alam nyo, hindi naman sa nagre-reklamo kami kasi at least nga buti meron kaming extra pa na work bukod sa mga full-time na ginagawa namin. Ito kasi si Abby, she's a full-time wedding planner. Ako naman, I also do wedding planning at the same time do hosting with our own businesses and everything. So, meron kaming ganitong food vlogging on the side pag medyo walang ginagawa. Kaya ito sabi nga nila, di ba, parang lahat ng trabaho, walang mahirap, walang madaling trabaho. Parang lahat. Parang Nandun pa rin pare-parehas. kailangan yung passion. Pero parang ito sa amin, pag sinabi kakain ka na nakakain, magrereklamo ka pa. Pero totoo po, nakakabusog itong mga ginagawa namin. As in, Nakapagod pa lang, nakahingal pa lang kumain. ang daming kakainan. Tapos yung iba pa napaka-generous ng mga ano na bibigay pa sila ng extra food for us based on what we order. So, Sabay eto na. tayo. Wait lang, let's try this. Kailangan complete yung ingredients and all. Sir, dito po kasi sa pangalawa, sir. 80 lang po, sir. Let's go, wala. Okay, here we go, people, for Noy Josie. Sarap. Nalasahan mo yung Titikman ko siya nang wala mo ng meat. toppings, walang meat. Nalasahan ko yung yung pagka seafood sauce niya. I think yung base ng ng palabok eh. Kasi feeling ko yung thin and thick noodles, it doesn't matter eh. Parang hindi siya magmamatter dun sa total taste ng kasi parang difference na talaga siya kung makapal o hindi. Pero wala naman talagang lasa yung noodles. Ang maglalasa dun yung pinaka-sauce. Okay, mamaya namin sabihin nyo yung verdict namin, okay? Ikaw Medyo naman tayo. pa-suspense Ikaw ang naman konti. mekos-mekos eh. Ayan, sige. Ayan. Nangihinayang kasi ako eh. So we have our next one is the Palabok de tisoy. Labok dito soy. Ayan. Ito nang gusto ko si kuya kasi nga parang laban na laban siya sa palabok. Oy. Ito parang thin noodles din siya. Ito yung parang the usual na color ng palabok. Yan. O may ang in fairness dun sa dun sa toppings na ang kakapal ng mga nilagay niya. Ako kaya gusto ko din ng tinudas. Parang feeling ko mas nanunuot yung lasa ng Ito, I want to try this one. Ano kaya ito? Nakaka-curious tong isang piraso na to eh. So, di nyo naman guys, yung color niya, very consistent yung pagka-orange niya. So, kailangan mo lang talaga itong haluing mabuti. O, ito sa'yo. laki ng meat, charot. Ang sweet mo naman. Upa! Okay. Patikman mo rin to. Pasyente ko po. So, let's try this. Ayan. Wala mo ng meat. Sabay tayo. Wala mo ng meat. Try muna natin siya plain. Wala pa yung mga toppings. Kasi sa toppings, syempre, minsan yun ang magiging basis mo kung masarap. Pero dapat ito muna, yung pinaka-plain basic nila. Let's try it. Laban. Lumaban ang palabok de pesoy. In fairness. Magiging tisay ka pag kumain ka nito. Lagyan natin with the toppings, this Yeah. one. Ano ba ito? Ano na to? Ano to? Ah, parang calamara siya. Pero ang asim. Anong calamara? Yung mga makakapal na calamares. Mm-mm. Pang Ma'am, restaurant. dito na po kay ma'am, oh.
Natiba natin siya with the toppings. Parang pinakalit yung kawali. Mm. Let's try it, people. Ito na. Parang Mm. nalasahan ko yung pagiging palabok niya nung wala siyang toppings. Ikaw ba? Ano na? Mas nalasahan ko yung pagiging palabok niya nung walang toppings. Correct. Ako rin. Parang, nung tinikman namin to, kahit wala pa yung toppings, na-feel na namin na palabok yung kinakain namin. Mm. Ito yung Then- malapit na kulay sa palabok. Then with Saka the na, toppings baka and naman mali everything. lang din ako. Baka nung 1949, ganito talaga yung kulay ng palabok. Mm. Nagkaroon na lang ng ano. Ng twist, no? Mm-mm. Mm. Sa Oh, parang they're amoy, good. oh yeah. Sa amoy, I know sa amoy, tsaka sa lasa, parang nag-match talaga sila. Yeah. Ito na. Ayan na. The last palabok, ladies and gentlemen, to taste. I think ito yung parang talaga... Pagkita natin yung fork natin para hindi maghalo yung lasa. Ay. So this one, ito na yung palabok ni Jolly Dada. Yung parang Jolly Dada, no? Parang very very fast food. Oh, in fairness, Ay, yun yung yung guys. orange na yun, Mom. Wow, may Akala ko- pusit. Oh my God. Yes, meron pa pala siyang secret inside. Oh, wow, look at this. Parang adobong pusit na dried. Oh. See? Palabok po kayo. Saka yung pagkakahiwa ng egg, in fairness very impressive na hiniwa-hiwa talaga nila ng may ayos. Oo. So May una pa lang, no, presentation. pagdating pa lang ito, pag-serve pa lang sa atin nung kay Jolly Dada, nakaayos talaga siya and everything, na para may presentation. Very important sa food, di ba, yung presentation, how you serve it. Aside from masarap siya, dapat pag sinerve mo siya, impressive na agad, itsura pa lang. So, nimix natin siya. Again, naka-tin noodles din tayo dito. Siguro pag tin noodles, para hindi ka masyadong mabusog agad, I think. Ako mas Parang ganon. mas sauce akong tao, kaya gusto ko noodles. Okay. So, sa consistency, alam mo yun naman ang palabok, hindi naman talaga siya parang super duper madaming sauce, no? Parang dapat sakto lang. Hindi yung magsobrang para maglalawa. Pero depende pa rin sa preference nyo. Pero originally, ang palabok talaga, yung parang nakadikit lang yung sauce sa Yeah. sa pinaka-noodles. Pero based dito habang ginagawa natin to, Parang ang daming laman parang ang kesa daming laman, no? Kesa doon sa noodles. Parang nakakabusog siya kung ito lang kahit di ka na magkanin. Parang sapat na. Pero again, based pa to sa titikman natin. Pag tinikman na natin. So natikman na natin yung dalawa. Ito yung pangatlo. Pero ubusin ko lang to para at least fair na fair po tayo. Walang ibang halo na lasa. Mamaya na ako. Yan. Ito, I think, mixed. So, ang dami talaga yung nilagay na Tapos, toppings. para talagang fair na fair po, lininisin din natin siya para hindi talaga humalo yung lasa. Kasi Okay na. patas siya. Para tayong kikilingan dito mga kaibigan. Pwede mo tayo humingi ng extra na plate. Nakakayaan nyo yun. Gastos pa sa kanila yun. Ito na. Tikman na natin siya, ladies and gentlemen. Walang hugas-hugas. Ayan na, haluin natin siya na may complete recado. Oh, Ako dala ko pa sa diba? Yung naghalo yung black and orange. Ang ganda na ng color niya. Palabok negra. Lagyan natin siya na tong, yung chicharong bulaklak. I think ito yung chicharong bulak. Yan na yung Ito, same din siya to. Aya. Ayan, lagyan natin siya ng konting pa lang ng bulaklak. Oh, ikaw. Sige na nga. Ayan. I want yung may may squid, tsaka chicharong bulak. Tsaka yung orange, mukha siyang kiamoy. Ano ba to? Orange, Ano ba to? yan. I think this is tofu. Tofu. Ano ba to? Ayan, Oo. tofu siya. Tofu. Nice. Ito na. Alamin na natin ang palabok ni Jolly Dada. Oh, look at that. Oh. Lagyan natin ng Hindi natin siya matikman ng plain muna, no? O, plain muna. Try natin ng plain. Actually, hirap kainin ng plain lang kasi meron na siyang Masyado. So, mas marami siyang ingredients. So, try natin siya ng plain lang. Okay. Okay? Alright. Ay.
more on mas malasang seafood siya dito. Tikman natin yung buo na Oo. with all the ingredients and everything. Mm. Sir, palabo kayo, sir. Hindi pa po kasi palabo. Ito na po kasi, no? Nasunod ko yung pagkaka... Ano yun dito? Squid? No? Hmm? Yung squid ng ano. Tapos, In fairness. mm. Ikaw, yan, natikman na natin mga kaibigan yung tatlong klaseng palabok. At mukhang ang dikit ng laban. Yeah. Ako, As in, siguro parang may... Siguro dahil dikit-dikit yung tindahan nila. Yeah. Ang dikit ng laban. Nagkakataan na sila ng ingredients. Tapos yung mga servidora nila, nagkakasulutan na lang sila. Diba? Kaya yung storya. Ay, grabe. Well, ayun. So at least natapos na yung ating, sabi nga, di ba, yung parang yung regrets mo. Kung hindi mo tinikman yung isa, baka mas masarap siya. At least ito, matatahimik yung kaluluwa namin. Ano mangyari? Magkakaroon kami ng closure na. Correct, ng closure namin based on our experience with this different palabok. Actually, lahat naman masarap, di ba? Yes, oo. Wala naman tulak kabigin. May Wala naman. kanya-kanyang cravings. ng I mean, seafood. pag tinikman mo to, masasabi mo rin naman na sulit yung Ako, ang ano ko pagkain dito, na binayad mo dito, even for this one, and even for this one. Ngayon siguro, pagdating na lang sa looks, no, yung presentation. Kasi, for me, yung lasa ni Jolly Dada, for marami me ha, siyang twist and turn. ang dami niya kasing parang ingredients na maliliit to the point na humahalo dun sa pinaka palabok itself. Kasi kung titignan nyo na nga lang dito sa mismong itsura ng food, di ba? Parang hindi mo na masyadong makita yung noodles. Ang nakikita mo dito yung ingredients sa sobrang dami nung nilagay Kung nila. May marami mga kang- maliliit silang something na nilagay pa dito na to the point na pag kinain mo siya sa isang isang kutsara mo, ang daming sahog na sumasama. So, yung burst ng lasa of each different ingredients sasabog sa loob ng bibig mo para malasahan mo talaga yung lasa ng seafood, lasa ng meat, lasa ng itlog, lasa ng lahat nagsasama-sama siya. So, yung consistency ng pagkain nandito, right? So parang kung nag-crave ka na parang kakaibang palabok talaga, ako I go for a Jolly Dada. Then for palabok de Tesoy, kung nag-crave ka talaga sa parang lasang palabok, yung parang the usual na titikmang palabok, ako I go for palabok de Tesoy. Parang para sa akin siya yung pinakamalapit na lasa sa palabok talaga. Kasi kailangan talaga natin lumapit o kailangan natin bigyan ng kakaibang twist yung mga palabok natin. Pero kung malapit sa pinakapalabok, ito talaga. Tapos, for Noy and Josie naman, it's Kapampangan style palabok. So, I think doon sa texture ng sauce niya, nagustuhan ko siya. Tapos, medyo mas lang siya, halos same siya ng lasa ng palabok with soy. Pero mas lang to, medyo mas parang healthy style, parang wala masyadong betchy, ganon. So, yun. Ito, I go for for Noy and Josie. Pag medyo medyo ayaw mo ng masyadong medyo maalat na palabok. Alright, so yan yung verdict niya. Well, for me naman, mga kaibigan, siguro for me, yung top 1 ko with regards to this palabok. Again, lahat po ng palabok na to masarap. Yes. So, yun naman yung maganda doon. At least, pasok siya sa panlasa namin. Hindi off, hindi parang, nasobran lang yung pag-hype yung mga nagtitinda. Masarap yung palabok namin ito. Totoo naman talaga, masarap yung tatlong palabok. Pero syempre, di ba, may isa lagi na parang gusto mo, malapit sa puso mo, doon ka kinilig, doon mo naramdaman yung saya ng kahit saglit. Well, I go for pagbabalikan. I go for Jolly Dada. Kasi mas naramdaman ko po talaga yung lasa ng lahat ng ingredients na nilagay nila. Ganun naman tayo lagi, di ba? The more na may ingredients na pasok doon, the more na parang mas na-enhance yung flavor. And I think, sobrang na-impress talaga ako dito. Actually, my curiosity with regards to this palabok, nasagot lahat ngayong araw na to, na parang
napapanood ko lang to sa social media, napapanood ko lang to sa mga vloggers and everything. And for me, I'm so happy na yun pala yung lasa nitong 1940 palabok na to. And I'm not saying na hindi okay itong iba ha. I mean, for me lang po, mas gusto ko po itong kay Jolly Dada kasi yung ingredients niya, malaking factor na ang liliit ng cuts, ang dami, at kapag hinalo mo Ay, talaga, tikman ulit it's to, all complete na nandito po yung lasa. It bursts in your mouth, yung lahat ng ingredients, lahat ng lasa na dapat mong matikman on a palabok, nandito na siya. Parang in-improve yung palabok na to, pinuno ng lasa, pinuno ng seafood, pinuno ng mga dapat ilagay for a particular palabok that makes this stand out with other palabok. But this one are also good. Of course, wala naman tayong, sabi ko nga sa inyo kanina, nung tinikman talaga namin, iba din, inuna namin to. Siguro, I mean, ito lang talaga yung ingredients na dapat nilang ilagay. So, Oo. yung lasa na makikita mo dito, kung ano yung ingredients na nakita mo, yun lang din yung malalasahan mo. Of course, dahil ang daming ingredients na kay Jolly Dada, iba din yung magiging lasa dito. So, if you are after with a lot of ingredients, if you are after of a lot of mga kung ano nilagay, you go for this one. Pero kung gusto mo lang just plain palabok Oo. with the sauce, with the egg, Yung with the traditional palabok, with the I go for this. meat and everything, then you go for this too. But I suggest you guys, you try everything. You Yes. go with the friends, and then for sharing kayo, just ask for them for a extra plate. Lagay kayo dito para matikman nyo lahat. It's very, very, very good na matikman nyo lahat. At paganda doon, on the brighter side, you are helping them. Yes. Yung tatlong businesses na to, natutulungan natin sila. And that's our main goal here sa Food Hunter. We want to give awareness to everyone na may nag-access na business na ganito, and at the same time matulungan natin sila to grow their business, Yes. right? Yan. So, yun nga, ako, kung nag-crave kayo sa talagang traditional palabok, ako kasi bata pa lang ako, parang yun yung parang kinikrave ko na lasa. I'll go for this one. Siguro dahil di ako laki dito, hindi ako galing sa 1949 dito. So, parang di pa ako familiar na ganito karami yung toppings. So, if you're lang talaga, more on palabok sauce and palabok style na wala masyadong toppings, hindi ka masyadong matoppings, I'll go for palabok titisoy. Tapos kung curious ka sa Kapampangan style na palabok, hindi sila nagkakalayo ng lasa. Since magkakatabi lang sila, I think wala pang 100 isa, pwede mo talaga i-order lahat. Yes. At dahil dyan, mga kaibigan, dahil lahat naman sila masarap, palakpakan naman natin yung tatlong palabok businesses na to, na talaga namang na-achieve nila yung masarap na lasa, na world-class lasa ng palabok. Ito na po ang aking finale challenge. Kukunin po natin ang palabok mula kay Noy Josie. Hahaluan natin ang palabok ni Tisoy. At Para lalagyan na kabati-bati natin ng palabok ng Jolly Dada all in one plate. Ayan Ito na yung po tinatawag na mekos-mekos Pinoy style. Ito na siya lahat. Titikman na natin kung ano bang lasa pag pinagsama naman natin silang tatlo. Pag nag-merge na sila. Pag nag-mekos-mekos na sila. Jolly Dada, Noy, and Josie. Titisoy. Ayan, tignan na natin siya. Feeling ko naman hindi maiiba yung lasa kasi these are all palabok eh. Yeah. Diba? Parang ano lang to eh. +1, -1 yung ingredients, Oo, pero yeah. both are the same. Ano, naglagay na pala. Ang sarap. Para maging palabok ni Paolo na to. Ang sarap. Legit. Pag pinagsama-sama mo siya, hindi naman siya mukhang pagkain baboy, pero ang sarap. Lagi natin dinedeconstruct yung mga pagkain. Sarap. Hindi siya off. Kasi nga, pareha silang palabok. So, ayun lang. Ang dami-daming tao dito nakatingin sa amin. Pero, salamat kasi parang na-recognize nila sino ba yan. Oo. Hindi naman po kami artista. Kumakain Pero, lang kami. si Clumsy Supsup. So, ayun lang. Maraming pong salamat sa panunood ng ating Palabok Challenge, the Battle of Palabok dito sa Quiapo, Manila. And sana nag-enjoy kayo sa ating vlog na to, sa ating episode na to na pinamagatang The Battle of Palabok 2023. Yan. Maraming pong salamat for watching us. Again, we are all inviting you to come and visit this Palabok stores here in Quinta Market. Kung hindi po kayo familiar, kung naka-Waze kayo, just type Quinta Market. Yeah. Dadaling kayo dito, may magandang parking, tapos bababa lang kayo dun sa parking. Dito na yung tanong nyo lang, kilala saan yung Palabok. Alam na nila kung saan kayo tuturo. And then pagdating nyo dito, you will see the friendly staff and crew. Yes. Natatawagin kayo to try their palabok. Pagbigyan nyo na guys. Bilhan nyo kahit tig-isa-isa. Tapos sharing na lang kayo. At the end of the day, it's all palabok. So may enjoy nyo siya. At least iba-iba yung natikman nyo.
nakatulong pa kayo sa businesses nila. So suportahan natin to mga negosyo ng mga kapwa Pilipino natin para pare-parehas tayong umangat. Right? And again, thank you very much for watching our video today, our food hunting video. At sana makita pa namin kayo sa mga susunod na video namin. At may sa pasalamatan ko, sabihin ka ba, Abby? Thank you sa ating producer. Tsaka, don't forget to subscribe to our YouTube channel. It's Food Hunter Philippines. Yes, Food Hunter Philippines sa ating YouTube channel. Of course, our Facebook, I have my own Facebook, Paolo Aguilar, Host of the Stars, my Instagram at Host Pao, and of course, my TikTok at Host Paolo Aguilar. Sa akin naman, sa Instagram and Facebook, Princess Apple Events. Isa naming Instagram is Abigail Canlas Vidal. Alright, so again, maraming po salamat for watching us today, and we hope to see you guys on our next video dito lang sa Food Hunter Philippines, where good foods deserves to be hunted. See you guys on our next video. Maraming salamat po.